Hulikam ang pang-aararo ng isang pampasaherong bus sa hindi bababa sa 8 sasakyan sa Ermita sa Maynila. Para sa detalye, may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer, paano nangyari? Maris, good morning. Nasa likuran ko yung bus na sinasabing ng araro ng hindi bababa sa 8 sasakyan sa bahagi ng Taft Avenue sa Maynila mag-aalas 10 kagabi. Nakatawid pa ang mga tao at mga sasakyan na yan na galing ng Pedro Hill sa Ermita, Maynila mag-aalas 10 kagabi. Maya-maya, inararo na ng isang pampasaherong bus sa mga sasakyan sa Taft Avenue. Sa isa pang anggulo ng CCTV, may kita pa ang pagtumba ng mga motorcycle rider na nadamay sa aksidente. Ayon sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi bababa sa 8 sasakyan ang inararo ng bus. Ayon sa isang saksi, may kabilisan ng takbo ng bus na biyaheng Alabang. Bumangga pa nga siya dun sa isang yung poste ng LRT tapos nakita ko na lang, yun ay inararo na yung mga ibang mga kotse, pati yung mga motor. Marami talaga siyang nabangga, sir. Ayon pa sa NDRRMO, umabot sa 9 na tao ang nasugatan na nabigyan ng paunang lunas. Ayon sa company driver ng puting MPV, galing sila ng Binondo ng kanyang pasahero at papunta sana ng Pasay para magsundo pa. Nagulat na lang daw siya nang matumbok sila ng bus. Di ko na naisip, sir. Paglingon ko kasi, sir, ando na yung uso ng bus doon sa tapat ko, sir. Napasigaw na lang ako sa Lord. Iniinda niya ngayon ang bukol sa ulo matapos tumama sa pinto ng sasakyan. Ang kasama niya nasugatan sa braso dahil sa mga basag na salamin. Ito yung bus na sinasabing ng araro ng hindi bababa sa 8 sasakyan. Sabi ng mga otoridad, maswerte at hindi ganun karami ang mga pasahero na sakay ng bus noong oras na maganap ang aksidente. Lumalabas sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad na nagkaroon ng problema sa preno ang bus. Lagi naman dahilan tawag dito na wala ng preno Sa mga bus driver, sana lalo na sa area na yun, sana pag sapit sa area na yun, medyo mag-slow brake na lang para makaiwas sa anumang aksidente. Nasa kustodiya na ng Manila District Traffic Enforcement Unit ng MPD ang driver ng bus habang isinasagawa ang investigasyon. Hindi pa kami pinahihintulutan ng MDTEU na makausap ang driver ng bus. Posible siyang maharap sa reklamong reckless driving resulting in multiple physical injuries and multiple damage to property. Alam mo, Maris, dahil sa dami ng mga sasakyan na nasasangkot sa iba't ibang aksidente dito sa lungsod ng Maynila, halos isang linya na lang yung nadadaanan ng mga motorista dito sa bahaging ito ng A. Bonifacio Avenue. At yan ang unang balita. Ko po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News.